Isang magandang araw at syempre maligayang Pasko na rin at manigong bagong taon sa inyong lahat. At alam ko dyan marami talaga sa inyo talagang tudamakmak na ang mga pinamili at syempre nagbabalot ng mga regalo. Pero kami ito mga kudkod, simplihan lang ang aming Pasko dito. Syempre ang importante ay magkasama, 'di ba? At ngayon nga, ito nga ang aking vlog ay talaga namang nakakatuwa dahil may dumating na Santa. Walang iba kundi ang aking Santa Sista. Syempre naman, kagagaling lang yan ng city. Ang sabi niya sa akin ay dadaan ako sa inyo. Kukunin ko ang aking anak dahil iniwan niya ba naman sa amin itong kanyang anak dahil walang kasama sa bahay. Pero syempre, bago niya kuhain yan, mamimigay siya ng mga pasalubong. May Jollibee. Ayan, syempre, ang paborito ng lahat, ang Jollibee. At syempre, ito nga pala mga kudkod, pinabili ng anak ko kasi may sakit ang anak ko, nilagnat ba naman mga kudkod. May yogurt siyang pinabili pero ang hirap kasi dito sa Pilipinas, wala ba namang plain na yogurt. Kasi ang plain na yogurt masarap daw yun mga kudkod, sabi nila, dahil pag ikaw ay nagiinom ng gamot or ng antibiotic, maganda raw yan sa tiyan para hindi ba naman humilab. Mahapdi kasi mga kudkod lalo na kapag kaunti ang kinain. At ito nga pala ang Jollibee, paborito ng anak ko din yan, gusto niya yung burger steak. Nag-shift na siya sa Fine Arts IST, sa fried chicken pala. Ayan nga mga kakudkod, nakita niyo naman namimigay na si Santa. Aba, ako talaga ay gusto ko burger steak din. Ayan nga mga kakudkod, alam niyo ba, ang aking kapatid ay mabait naman talaga yan. Wag lang talaga sumpungin mga kakudkod. Ay, joke lang yun. Baka hindi tayo bigyan ng Jollibee. Huwag kayo mag-alala. Pag ako naman nagkaroon, mamimigay din ako. Siyempre, kayo din mga kudkod. Alam niyo mga kudkod, ang pagbibigayan talaga ay talagang nagpapasaya sa atin. Oh, bakit iiyak na yan? Abay, parang hindi ata nakuha ang gusto niya na unahan. Alam niyo mga kudkod, ang pagbibigayan talaga ay lumalabas yan tuwing Pasko. Pero itong kapatid ko, namimigay naman yan kahit hindi Pasko mga kudkod. Wag lang naman tayo mamimigay tuwing Pasko kasi isang beses lang sa isang taon ng Pasko. Wag naman ganon. Pag may sobra, mamigay, 'di ba? Huwag kayo mag-alala mga kudkod. Pag tayo lumaki-laki ang channel natin, ang ating sahod, diba? Mamimigay din tayo, syempre. Ang sarap sa feeling mga kudkod pag tayo ay namimigay at hindi lang tayo ang tumatanggap, 'di ba? Sino ba naman ang gusto na binibigyan lang? Aba, pag ikaw ang namimigay, ibig sabihin meron ka. Pero syempre, wag natin sabihin wala tayong pera. Sabihin natin meron, darating lang. Antay-antay lang at darating. Kumbaga, alam niyo mga kudkod, ang pamilya talaga ang ating sandigan. Pero alam niyo, lahat ng pamilya, alam ko may pinagdadaanan. Kaya daanan niyo lang mga kudkod. Kaya nga sabi pinagdadaanan, 'di ba? Kaya wag nating tambayan. Ayan nga mga kudkod, happy lang, 'di ba? Pag meron, maging masaya, magpasalamat. Pag wala, okay lang, tanggapin kung anong meron tayo. Pag may sobra, mamigay, ganun lang. Ang buhay natin talaga mga kudkod ay parang gulong na umiikot. Kaya naman, sa mga nagsisikap dyan, alam ko lalo na sa mga OFW dyan, abay, go lang ng go tayo. Gulang ng gulang po kayo dyan, lalo na sa mga nasa abroad. Nawa kayo ay mag-iingat lagi, lalo na yung inyong pamilya. Nawa ay maibigay nyo rin yung kung ano talagang nararapat at matupad yung mga pangarap na yung gusto sa kanila para sa kanilang future sa mga anak. Dahil alam ko po na talagang yung sakripisyo ninyo ay hindi matatawaran. At sa lahat naman ng mga nandito sa Pilipinas, magpasalamat kung ano yung mga dumarating, lalo na sa mga pamilya nyo na nagpapadala, aba, pakaingatan at lalo na pahalagahan dahil ang kanilang paghihirap doon lalo na tuwing Pasko, abay, malungkot pag wala sa pamilya tuwing Pasko. Pero dahil nga sa pamilya ay talagang tinitiis ang lahat. Kaya pasayahin nyo naman sila, makita lang nila yung mga effort nila, yung pagsasakripisyo nila na talagang nakikita nila sa inyo na talagang pinapahalagaan ninyo. Masaya na sila doon. Huwag magreklamo kapag hindi na ibibigay agad-agad, 'di ba? So ayan, nawa ngayong Pasko, maghari nawa ang pagbibigayan at pagmamahalan. Kahit hindi man perpekto ang mga pamilya natin, alam ko na may mga pinagdadaanan din, pero ganun pa rin talaga ay tuloy lang tayo dahil isang pagsubok
ang ating hinaharap sa bawat araw. Ganun lang yun mga kudkod. Kaya hanapin ko na mga kudkod ang aking parte dahil baka ako'y maubusan ng Jollibee. 'Di ba? Shout out dyan, Jollibee, baka naman. At sa lahat dyan mga kudkod, maraming salamat nga pala sa panunood ninyo sa aking mga video. Kahit hindi man tayo tuloy-tuloy na nakakagawa, ayan. Ito nga pala, bigay rin sa akin ng kapatid ko dahil ako'y nagbe-bake daw. Abay, binigyan ako ng puting t-shirt, ayan. Ganyan kami magmahalan mga kudkod. Talagang batuhan ng gamit. Walang balot-balot. Bigay agad. O diba? At ang aking nanay, ayan, may pasulubong din pala siya. Yung kanyang paboritong pants. Meron niyang ibinabibili sa akin mga kudkod, abay naubusan sa Robinson. Yung ternong ganyang damit, yan ang hilig niyan. Abay, pinasukat sa aking nanay. Alam ko mga kudkod, hindi naman talaga yun sa aking nanay, para sa kanya yan. Pero sabi niya, pag yan nagkasya sa aking nanay, ibibigay niya na lang. Maganda nga yun mga kudkod dahil may katerno yan na yung sandal na binigay ko nung kanyang birthday. Kakulay na kakulay mga kudkod. Sabi ko sa kanya, suotin niya palagi. Abay, hindi sinusuot. At sabi niya pag siya umaalis na lang daw susuotin. Hindi naman niya naalis mga kudkod. Lagi naman niya nasa tindahan. O ayan, ganyan nga. Simplihan lang yan mga kudkod. Magpapasko na nga pala itong video na ito. Kaya naman namimigay na si Santa. At ito, may binigay pa. Galing daw sa aking tita. Sa aking auntie. Sa kanyang bunsong anak. Ayan, sabi niya sa akin, ulitin ko daw ang pag-video. Aba, hindi ko daw nakita. Ayan, ulit. Ayan, take 2. Ayan. Thank you so much, Auntie Maalin, sa aking tita. Napakabait na tita. Ang bunsong anak ni Mama. Nag-abot ng bonus. Yan, pamaskong handog. Galing sa kanyang bunsong kapatid. Huhubarin na ang kanyang binigay. Abay, pupunta na ata siya sa tindahan niya. Kukuhain na ang kanyang parte. Ayan. So, ganyan dito sa amin sa bahay mga kudkod. Minsan din naman, may mga hindi pagkakaintindihan at dumadating sa point talaga na mabigat, may mga pinagdadaanan. Pero ganun pa man, patuloy pa rin ang buhay mga kudkod. Life is short. Kailangan nating magpatuloy. Ayan, makakalimutan pa ang kanyang parte. At siya ay talagang nando sa tindahan. Maraming salamat sa inyong lahat mga kudkod. Hanggang sa muli. Maraming salamat, Merry Christmas, and Happy New Year. Mag-ingat po kayong lahat, lalo na sa mga paputok dyan. Kasi alam naman natin, magtatapos na ang taon. Nawa, ang bagong taon natin ay maging masagana at maging healthy, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Lagi natin tatandaan, magdasal ang panlaban natin sa ating mga kaaway. Kasi yun lang talaga ang pinaka sandatan natin mga kudkod. Hindi man tayo perpekto, pero alam natin sa mata ng Diyos tayo ay perpekto.